Ang mapanglait na lobo. Noong unang panahon, sa isang kagubatan, may mapanglait na lobo. Kung sino o anumang hayop ang kanyang makita, ito ay kanyang nilalait base sa itsura nito. Isang araw, habang naglalakad-lakad si lobo sa kagubatan, nakita niya si Kuneho at nilapitan niya ito. Uy, Kuneho, alam mo ba sa sobrang late mo muntik na kita din makita? Ano bang problema mo sa akin, Lobo? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo, ah. Wala naman akong problema sa'yo. Ang problema ko, yung malalaki mong tenga na madaming dumi. Maalis na nga. Sige, wag mo kalimutan linisin yung malaki mong ngipin ha. Nangangamoy kasi. Habang umahalaklak si lobo ay umalis si Kuneho na masama ang loob. Lakad-lakad na nga lang ulit. Habang naglalakad-lakad si lobo, nakita niya si baboy na nakain sa di kalayuan at nilapitan ni lobo si baboy. Baboy! O lobo, napadaan ka. Nagugutom ka ba? Halika, saluhan mo akong kumain. Salamat na lang, ayaw kasing tumaba katulad mo. Ha? Anong sinasabi mo? Di ka lang pala mataba, bingi ka rin pala. Sa susunod, maglinis ka naman ng tenga mo, hindi yung puro kain ka lang. Ano ginawa ko sa'yo? Nakain lang naman ako dito. Paiyak na sabi ni baboy. Che, makaalis na nga! Iniwang naiyak ni lobo si baboy na parang si baboy pa ang may kasalanan. Tapos nang nangyari, naglakad-lakad si lobo na parang walang nangyari. Habang naglalakad si lobo, nakita niya si Kuwala at pangiting sinabi ni lobo na, Uy, si Kuwala yun ah. Malapitan niya. nilapitan niya ito, katulad ng ginawa niya kay Kuneho at baboy, nilait niya ito. Wala, alam mo ba? Napagkamalan kita nagalaw na bato. Paano mo naman nasabing sa akong nagalaw na ba to? Sa sobrang dumi kasi ng balahibo mo, napagkamalan kitang bato. Gusto mo ba magkarera tayo? Ay, oo nga pala. Makupad ka. Kaya nga pala kita napagkamalang nagalaw na bato. Pumunta ka lang ba dito para laitin ako? Parang ganun na nga. Ba, makaalis na nga. Sandali lang, Lobo! Umalis si lobo na para bang walang narinig. Napagod si lobo sa paglalakad, nagpahinga muna siya sa ilalim ng puno. Nakita niya si Unggoy sa di kalayuan. Tinawag niya ito upang lumapit sa kanya. Unggoy! Nanlingon si Unggoy at nakita niya si lobo at nilapitan niya ito. Anong kailangan mo sa akin, Lobo? Wala naman. Gusto ko lang malaman mo ba't ang baho mo tsaka ang dami pang kuto. Ikaw ba nahihiya? Ha? Anong sinasabi mo? Hindi pinansin ni lobo ang tanong ni Unggoy at patuloy pa din ito sa panlalait. Tsaka, di ba nakain ka ng kuto? Di ka ba nandidiri? Ay, oo nga pala, unggoy ka. Ang sakit siguro maging unggoy, no? Kapag hindi mo lang ako tinawag, kung lalaitin mo lang rin ako. Makaalis na nga lang. Umalis na galit si Unggoy habang si lobo ay tawa pa rin ng tawa. Sige, galingan mo sa pagkukuto ha. Nang matapos sa pagpapahinga si lobo, nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita niya si daga. Agad naman niya itong nilapitan at binangga. At nagkunwaring hindi niya nakita si daga. Ikaw pala yung daga. Di kita nakita sa sobrang liit mo. Ayos lang. Sa sunod, mag-ingat ka na lang. Ha, ano sinasabi mo mag-ingat ako? Ikaw na nga nakabangga ako pa sinisisi mo. Ano sinasabi mo? Hindi ka lang pala maliit, bini ka rin pala. Anong silbi niyang malaki mong tenga kung hindi mo lilinisin? Parehas lang pala kayo ni Kuneho na hindi naglilinis ang tenga. Pakiusap naman. Huwag mo akong laitin. Umiiyak na sinabi ni daga kay lobo. Sa susunod, tumingin ka sa nadaanan mo. Makalis na nga. Umalis si lobo na parang si daga pa ang may kasalanan. Nang makalayo na si lobo kay daga, natatawang sinabi ni lobo na, Tuto talaga si daga. kinabukasan. Nagkita-kita sina Kuneho, baboy, kuwala, unggoy at daga. Ikunento nila sa isa't isa ang ginawa sa kanila ni lobo at napagdesisyonan na turuan ng leksyon si lobo sa kanyang mga ginawa. Tuhan nila na gumawa ng bitag para kay lobo. Si Unggoy ang naguhukay habang si daga ang nagmamatsyag kay lobo at sila baboy, kuneho at kuwala ang gumagawa ng pantaklob sa butas na ginagawa ni Unggoy. At nang sumenya sa si daga na paparating na si lobo, sila ay nagtago sa mga puno. Habang naglalakad si lobo, nahulog siya sa ginawang bitag ni Unggoy at ang inisip ni lobo na gumawa ng bitag ay ang nangangaso. Aray ko. Tingnan lang. Siguro,
baliktag bato. Sigurado akong gumawa nito, mga ngaso. Takot na takot si Lobo at sumigaw siya ng... Tulong! Tulong! Tulungan nyo! Sumilip sila unggoy sa butas para tignan si Lobo at sinabi ni Lobo na... Uy, kayo pala yan. Tulungan nyo ako maalis dito. Mangako ka muna na hindi mo na kami ulit lalaitin. Anong sinasabi mo? Tulungan nyo na ako makaalis dito. Kung hindi mo kaya mangako at humingi ng tawad, hindi ka namin aalisin dyan. Ang sabi ni unggoy. Oo, sige na. Humingi na ako ng tawad sa mga sinabi ko sa inyong masasama. Nag-usap-usap muna sila unggoy at napagdesisyonan nila na patawarin si Lobo. Sumilip ulit sila unggoy kay Lobo nang nakangiti. Yan lang naman ang inaantay namin sabihin mo eh. Hinagis ni unggoy ang lubid sa hukay at hinila palabas ng hukay si Lobo. Paglabas ni Lobo ay nagpasalamat ito kala unggoy sa pagligtas sa kanya at nangakong hindi na ulit manglalait si Lobo ng kung sino man. Maraming salamat. Tinulungan nyo pa rin ako. Kahit ang dami ko sinabi sa inyong masama. At simula noong araw na yon, nagbago na si Lobo at naging mabait at palakaibigan na siya.